So I invite you again to please stand and your Bibles, if you could turn it with me in Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Praise God, praise God. Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted, a time to kill. Wow, thank you Lord, meron pala dito, a time to kill. Kailan kaya to pwede Lord? Dahil marami na akong nasa listahan. A time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away, a time to rend, and a time to sue, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, a time to hate, a time of war, a time of peace. What profit had he that worketh in that wherein he laboreth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. He hath made everything beautiful in his time. Sabihin ng iba, late ka na. Sabihin ng iba, masyado ka mang maaga. But for God, it's beautiful when it is his time. He hath set the world in their hearts so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. So going back, verse 1, I want you to focus this phrase, to everything there is a season. So I want to preach to you mga kapatid ngayong hapon with this title, The Theology of Season. The Theology of Season. Bago kayo makaupo, kamayan mo ulit yung kanan and kaliwa, sabihin mong, huwag kang maarte. It's just a season. You may be seated, mga kapatid. We live in a constantly changing world. Pabago-bago talaga ang mundo. Pabago-bago ang panahon. Kaya kung masyado kang maging deeply affectionated and masyado kang overly concerned sa mga bagay dito sa mundo, you will be disappointed, mga kapatid. Dahil ang mundong ito is unpredictable. Everything is subject to change. Kahit ayaw mong mag-change, mag-change talaga yan because that's the only thing na constant sa mundong ito ay change. And I'm going to tell you, it's not changing for the better, it is changing for the worse. Huwag ka na mag-expect na gaganda pa ng gaganda ang mundong ito, mga kapatid, but it will just get worse and worse. Isaiah 40 verse 8, the Bible says, the grass withers, the flower fades. In 1 John 2:17, the world and its desires pass away. Lahat po ay lumilipas. Lahat po ay nalalanta. Lahat po ay pumapanaw. That's why ang exhortation ni Paul sa church sa Colossae, set your affections on things above, not on things in this earth. Dahil yung mga bagay in this earth, it will wither, it will fade, it will rust, mga kapatid. At hindi lang po sinabi sa Bible na ang ating mundo ay pabago-bago, bagkus malinaw din pong binanggit sa Bible na ang ating buhay sa mundo ay puno ng trials, pain, and sorrow, mga kapatid. Never pong nangako ang Bible that our life is always cloud9 and cherry blossom and milk and honey. But the Bible says in Job 14:1, man who is born of women is short-lived and full of turmoil. Punong-puno ng problema.
Sa araw pa lang na isinilang ka, may kakambal ka na, mga kapatid. At ang kakambal mo ay problema. Ecclesiastes chapter 2 verse 3, for all their days are filled with pain. Ang buong buhay daw natin dito sa mundo ay punong-puno ng pain. Regardless sa anumang stage ng buhay mo. Nung bata ka, nakaranas ka ng pain. Young people ka, nakaranas ka ng pain. May asawa ka na, dumagdag mga kapatid, yung pain. Hanggat tumanda ka mga kapatid, lahat anumang estado ng buhay mo, mayaman ka, may pain. Mahirap ka, may pain. May buhok ka, may pain. Walang buhok, may pain. May ipin ka, may pain. Yung wala bang ipin, may toothache pa rin, mga kapatid. O siguro yung mga kapatid, walang ipin, may pain. It's inevitable, mga kapatid. Kahit unbeliever, may pain. Kahit believer, may pain. Kahit Christian or hindi Christian, kahit atheist, malinaw po na sinabi na ng Bible na ang ating buhay ay puno ng pain. Psalms 90:10, our days may come to 70 years or 80 years. Sabi ng Bible, napakalaking blessing na niyan pag umabot ka ng 70. Sinong 70 years old? Praise God, wala nang umabot ata mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ng Bible, bless ka daw pag umabot ka na ng 70 or 80. Yet, the Bible says, the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So anong sabi ng Bible patungkol sa buhay? Life is short, and life is short and full of trials and pain and sorrow. Kailanman, mga kapatid, wala tayong mababasa sa Bible na ang buhay ng Kristiyano ay palaging masaya. Masayang tunay, pero hindi palaging masaya, mga kapatid. Lalo na pag gutom na, no? Katulad ngayon, parang hindi na kayo masaya, mga kapatid, dahil nagugutom na kayo. Sabi ng isang kanta, I have my bad days, I have my hills to climb. I have my sad days and a weary mile. Sometimes the clouds hang low. I'd like to see them go. And I ask the question, Lord, why so much pain? What is life? Life is suffering. Life is hard. Life is painful. Pero salamat sa Diyos, hindi doon nagtatapos ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. The Bible says, even though the grass withers, the flower fades, but the word of the Lord endures forever, mga kapatid. Hallelujah! Lilipas lahat ng bagay. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never, 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 never pass away, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, in John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world ye shall have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Hindi matatakasan ang pagsubok, mga kapatid. Hindi matatakasan ang kapigatian. Pero meron din tayong Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo babayaan. At nangako siya na lahat ng problema natin ay malalagpasan natin. Hindi dahil malakas tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, kundi malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hallelujah! Life is hard, but God is good. Life is unfair, but God is always good, mga kapatid. Psalms 102 verse 25 to 26, the Bible says, in the beginning you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Tingin tayo sa ulap, napakaganda ng ulap, lalo na dito sa New Zealand. Sa Manila, di ko ma-appreciate yung ulap, mga kapatid. Puro itim yung ulap doon. Pero dito, wow, so clear and so blue. Napakaganda ng lugar na ito. But even the Bible says, even the heavens, they will perish. Hindi yan sila magtatagal.
But I love ang sabi dito ni David, but you, I believe nung sinulat niya to, nakatingin siya doon sa langit, nakatingin sa Panginoon, but you remain. Lahat ay lilipas, pero ikaw ay mananatili. Ang season ay pabago-bago, ang landscape ay pabago-bago, ang mga tao ay nagbabago, people come and go, but you, my Lord, you, my King, you, the lover of my soul, you remain. That's why dapat mas mahal mo ang Diyos more than anything and more than anyone, because it is only the Lord that will remain. Siya lang ang nandyan sa atin forever. That's why kung pwede ko lang kayo utusan, mga kapatid, utusan ko kayo, basahin nyo araw-araw ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. I have never understood this passage before the way I do now. Talagang na-blown away ako nung nabasa ko, mga kapatid, yung Ecclesiastes chapter 3, na-open yung aking understanding, na-uplift po yung aking faith. Simula nabasa ko yung Ecclesiastes 3 verse 1, hindi na ako nag-aalala sa mga natural calamities na nangyayari sa mundo. Hindi na ako nagki-question, Lord, bakit itong mga masasama ay parang successful ang buhay? Why do the wicked prosper? Samantala ang mga righteous, they suffer, O Lord. Sometimes we have that question. Bakit, Lord, yung mga mababait, kinuha mo na? Pero yung mga masasama, nandito ngayon, mga kapatid, nagsama-sama. Hallelujah. Sometimes we question that. Lord, bakit yung mga backslider, buhay pa rin, kidlatan mo na yung mga yon. But yung mga faithful, fastingful, kinuha na ng Panginoon, mga kapatid. Lagi kong binibiro yun, sabi ko, Lord, siyam na magkakapatid ang parents ko sa father's side, ang bunso doon yung daddy ko, siya pa talaga yung kinuha agad, mga kapatid. Dami namang pwede sana mauna-una doon, di ba? Bakit yung daddy ko pa? He died at the age of 42, mga kapatid. So young, mga kapatid. Bakit yung daddy ko pa? But then, after reading this Ecclesiastes chapter 3, doon ko na naintindihan ng lahat that it's just a season. Yung kayamanan ng masasama, it's just a season. Yung kasiyahan ng masasama, it's just a season. Maaring may yate yan ngayon, may private plane yan ngayon, pero ngayon nakulong na tuloy siya, mga kapatid. See, it's just a season. Mahirap na yakapin mo ang kayamanan sa mundong ito. Mahirap na yakapin mo ang kasikatan sa mundong ito. It's just a season. It will not last forever. Lahat ng mga gwapo, shout, praise the Lord. Yan, that's the spirit. Believe when nobody believes you. Hallelujah. Kayong mga gwapo dyan, mga kapatid, sulitin nyo na yan dahil season lang yan. Papangit ka rin, mag-antay ka lang. Malalagas din yung buhok mo, laglag din yung ipin mo. Ngayon, babango ka pa, pero darating ang panahon, amoy arenola ka na, mga kapatid. Amoy efficacent oil. Lahat ng mga girls na magaganda, shout, praise the Lord. Feel na feel din, mga kapatid. Dali talagang bulahin ng mga Pilipino. Kayong mga magaganda, huwag kayong mayabang dyan. Hallelujah, kahit mag-chinchanchup pa kayo dyan. RDL, hallelujah. Hindi mo matatakasan ang katotohanan. Magbabago talaga, mga kapatid. But like the Apostle Paul, though my outward man perish, yet my inward man is renewed day by day. But I'm going to encourage you, hanggat may lakas ka pa, purihin mo ang Diyos. Hanggat may boses ka pa, ibigay mo ang pinakamalakas na sigaw. Because life is just a season. Hanggat kaya mo pa magpuri, magpuri ka. Hanggat kaya mo mag-preach, mag-preach ka. Because it will not last forever. Oh, hallelujah. So, hindi na ako nag-overthink, mga kapatid, kung anong mga nangyayari sa buhay ko. I simply close my eyes and say, it's just a season. Why?
Dahil yun ang promise ng Panginoon. What an encouragement. What a profound scripture. Ang pangako ng Panginoon ay ano? To everything, there's a season. I love that. Hindi sinabing, to some things. Ito tatagal, ito hindi. Ito tatagal, ito hindi. No. Bible says, to everything, there is a season. Lahat ng kayamanan, lahat ng kasikatan, lahat ng karangyaan sa mundong ito, lilipas din yan lahat, mga kapatid. Hallelujah. And that includes your battles. And that includes your disappointments and your heartaches, mga kapatid. Mangyayari talaga yan sa ating buhay. But you need to understand, to get the theology that this is just a season. This will not last forever. Hallelujah. To everything, there's a season. And malinaw, sabi ni Lord, si Lord ang nag-ordain ng season na yan. Amen. Hindi si Satanas. Lagi niyo na lang binibida si Satanas. Naawa din ako sa kanya minsan, mga kapatid. Tahimik siya, nagkakape sa CR, mga kapatid. Satanas talaga. No. Sometimes it's not the devil. Sometimes it's just life. It's just a season. I don't care kung kahit kayo pang pinaka-spiritual na tao ngayon, darating ang panahon malulungkot ka. Darating ang panahon madi-discourage ka. Si Elijah, grabe yung miracle na nagawa, sending a fire fall down, mga kapatid, from heaven. But kinabukasan, tinakot lang siya ni Jezebel. Anong sabi ni Elijah? Gusto ko lang pakamatay. Sana kinuha mo na ako. Drama na bigla, mga kapatid. Patalon-talon lang yan nung linggo. God is good, God is good. Pagdating ng Lunes, pagbukas ng rep, walang laman. Lord, mahal mo pa ba ako? Biglang question na natin agad, mga kapatid, ang Panginoon. Lalo na pag walang pera, yun ang nakaka-stress, mga kapatid. Hallelujah, pagbukas mo ng wallet, walang laman, tas may echo na eh. Hello, hello, hello. Ganun na kalalim. Walang laman, mga kapatid. Hallelujah. Pero tignan mo yung empty wallet mo at sabihin mo, this is just a season. Bankrupt ako ngayon, pero hindi ako bankrupt habang buhay. Struggle ako ngayon, pero hindi ako struggle habang buhay. Bagsak ako ngayon, pero hindi ako bagsak habang buhay. This is just a season. God promised us to everything. I put a season in your life. Sa araw na to summer, sa araw na to winter, sa araw na to autumn, sa araw na to spring. That's the cycle of life. Kahit pa mag-fasting ka ng 40 days, hindi na mababago yan. Kung ano ang in-establish ng Lord na season ng buhay mo, all you gotta do is to submit to the sovereignty of God under the season that He has ordained in our life, mga kapatid. But not only in-ordain niya yung ating season, but He promised na may reason behind the season. Hindi niya yan binigay na walang dahilan. At hindi niya yan ibinigay upang bumagsak ka at tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Lahat yan is for your own benefit. Diyan ka lalago. Diyan ka magmamature. Diyan ka titibay. Oh, hallelujah. Diyan makikita kung totoo ang worship mo. Kung totoo ang prayer mo. Can you worship God in the sunshine only? Or can you worship Him even in the season of darkness? Even in the season of winter? Hallelujah. Tulak mo yung katabi mo, sabi mo, it's just a season. Huwag mong pabebe, mga kapatid. Huwag na magadrama-drama. It's just a season. Hindi nangako si Lord na in all season you will be happy. No. He never promised na hindi ka masasaktan. He never promised na hindi ka iiyak. He never promised na hindi ka magagalit, hindi ka marireject, hindi ka madidisappointed, hindi ka matatalo. Never promise na sometimes you will feel hopeless. But the only promise of God is, whatever it is that you are going through today is just a season. Gaano man yan ka-painful, ka-stressful, ka-disappointing, it's just a season. Lilipas din yan. Kahit ayaw mong lumipas, lilipas talaga siya.
Gusto mo pa rin mag-emote-emote kasi, huwag ka muna umalis, problema. Aalis talaga siya. Dahil in-appoint lang siya ni Lord for a season. Alam ko sa inyo na mga mahilig magluto dito, kailangan ng mga seasoning. Right? To improve the taste of the food. So the seasons in your life, they give beauty in your life. They are part of human beauty of experience, mga kapatid. Hallelujah. Mas na-appreciate mo ang liwanag pag nakaranas ka ng kadiliman. Mas na-appreciate mo ang kagalakan pag naranasan mong malungkot. Mas ma-appreciate mo ang restoration ni Lord kung naranasan mong nadurog, mga kapatid. It's part of the season of life. Oh, hallelujah. I like what Paul said in 2 Corinthians 4:17, for our light affliction is but for a moment. Loko to si Paul, mga kapatid. Pero mo, grabe yung persecution ang dinanas niya. 49 times 5 lashes sa kanyang likod, pinugbog, kinulong maraming beses. Pero alam niyo anong tawag niya, pastor, sa problema niya? Light affliction. Light affliction. Grabe yung dinanas mo, Paul. Pero bakit siya light affliction? Dahil ang sabi ni Paul, it's only for a moment. Hallelujah. It will not last forever. That's why we have a famous quote, mga kapatid, never make a permanent decision over a temporary problem. Ayoko na, di na tayo magsisimba habang buhay. Arte mo, nagka-problema lang sa church konti, iwanan mo na yung church. Nagka-problema lang sa ministry, nahirapan ka lang financially, ayaw mo na sa Panginoon. Never make a permanent decision, mga kapatid, over a temporary problem. That's why you need to understand that life is seasonal. Because if you don't understand that life is seasonal, you will end up suicidal. Kaya may mga taong nag-suicide kasi akala nila yung problema at yung pagsubok na naranasan nila ay habang buhay. And they want to end their life. Walang nag-remind sa kanila or nakalimutan nila, seasonal lang yan. It will not last forever. That's why the Bible says, we love this, Psalms 35, weeping may endure for a night. Hallelujah. Darating talaga na madudurog ka. Darating talaga na iiyak ka. Darating talaga na hagulgul ka sa hamon ng buhay. Pero ang pangako ng Diyos, that is only for a night. But joy comes in the morning. Tiis lang konti, iyak lang ng onte, but hold on, joy is coming. Joy is coming. And I love my life verse, Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. And then in NLT, I consider that the pain that I'm going through is not worth comparing to the joy that is coming. Sa buhay, yes, maraming pagsubok, pero mas maraming pagpapala kaysa pagsubok. Sa buhay, may kalungkutan, pero mas maraming araw ang kasiyahan kaysa sa kalungkutan. You have more sunshine than darkness. You have more blessings than trials, mga kapatid. Dahil nangako ang Panginoon, no matter how painful and stressful your life is, it's just for a season. Sino aminado ngayon, may pinagdaraanan kayong pain sa buhay niyo? Wala, kumonti na. Mayaman na kasi kayo dito, mga kapatid. But kung ikaw ay may pain ngayon, it's not forever. Broken-hearted ka ngayon, iniwan ka ng boyfriend mo, mukhang kalabaw, mga kapatid, it's not forever. Your heartache is not forever, mga kapatid. God promised
that they are part of your life and that life is a season. 1 Peter 5:10, anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Bible, but the God of all grace, after you suffered for a while, I love that promise. It's only for a while. Ginagaya ko yung tawa ng mga matatanda eh. Di ba ganun yung mga matatanda, mga kapatid? Kasi may mga hika na eh. Ang sabi ng Bible, it is for a while. The financial fiasco, ay financial struggle yun. Gusto ko lang tumunog matalino. Financial struggle, the disease, the sickness, the Bible says, it's only for a while. But after that, look what the Bible says. It will make you perfect, establish, strengthen, and it will settle you. Lalalim ang iyong pananampalataya. Titibay ang iyong paglilingkod sa Diyos. Mas lalo kang magpupuri sa Diyos ng tunay at buong-buo, mga kapatid, after the trials. Sabihin mo ulit sa katabi mo, it's for a while. Tiis lang onte, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng mga successful Christian, kaya sila successful because they understand the theology of season. Na season lang to. May problema tayo ngayon sa church? Sige lang. Malalagpasan natin to. It's only for a season. Problema sa mag-asawa, wala namang katapusan yan, di ba? Away bati. It's just for a season, mga kapatid. Hallelujah, yung mga toyo nila, di naman yan habang buhay, mga kapatid. Yung mga sumpong nila, yung mga ano nila na, kung anong shopping, mga gusto, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga toyo ng asawa nyo, it's only for a season. Isin nyo lang. Hallelujah. Dahil dito, I am convinced na wala talagang salitang malas. There's no word such as malas. It's not malas. It's a season. It's a tough season. Sa Pinas, di pa natin masyadong maintindihan yung season dahil dalawa lang yung season natin doon. Mainit, sobrang init. Mainit, sobrang init. Yun lang season natin doon. Pero dito, kita natin, may autumn, may spring, may winter. Hallelujah. Nagpapakamatay ba kayo pag nag-winter? Hala, winter na wala nang kwentang buhay natin. Do you surrender, mga kapatid? No. You understand? Saglit lang naman yan. Hindi naman yan habang buhay na winter. Mag-autumn din mamaya-maya. Hallelujah. You have this concept and understanding. So why would you give up? Why would you quit? Why would you end up your life, mga kapatid? It's just a season, my brother. It's just a season, my sister. Keep on serving the Lord. Genesis 8:22, the Bible says, as long as the earth endures, there's seed time, there's harvest, there's cold, there's heat, there's summer and winter, day and night will never cease. Unending cycle of life. Hallelujah. That's the cycle of life. Changing season. Minsan araw, minsan gabi, minsan nakakalungkot, minsan nakaka-discourage. But the promise of the Lord, it is not your final season. Tingnan dito sa Ecclesiastes chapter 3. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. And sabi dito, there will be a time na tayo ay magbe-breakdown. Sino na minsan nag-breakdown? Ba iyak-iyak sa unan, mga kapatid. Tapos, minsan pag umiiyak ka, tinitingnan mo yung mukha mo sa salamin kung ano bang itsura mo pag umiyak. Naitinig mo yung sarili mo, mga kapatid. There will be times na tayo po ay magbe-breakdown. But there will be time tayo rin mag-build up. There's also a time to weep. Get out of this toxic positivity na kailangan masaya lang lagi. Kailangan masaya lang lagi. That's stupid, mga kapatid. The Bible says, may panahon na tayo ay iiyak. Kahit si Jesus umiyak, mga kapatid. Jesus wept. There will be a time na tayo po ay iiyak. That's why yun ang kailangan sa church. Matuto tayong umiyak sa mga umiiyak. Hindi yung, pag may kapatiran tayong umiyak,
Yan ba totoong Kristiyano? Iyak-iyak ka pag may problema? Nasaan yung pananampalataya mo? No. The Bible says, there's a time to weep. Grieve to them that grieve and rejoice to them that rejoice, mga kapatid. Pero hindi naman din lagi tayo umiiyak. Meron naman ding a time to laugh. Tatawa rin tayo pagkatapos. At natatawa tayo, bakit natin iniyakan yun? Corny ko nun ah. Paiyak-iyak pa ako. Time to laugh. May iba nga sa inyo. Nakakatakot na dahil mag-isa, tumatawa mga kapatid. Katingin kayo sa pader. Anong nangyari dito? Katingin sa butiki. Yun pala, yung joke last week, ngayon niya lang na-gets, mga kapatid. Grabing buffering na. Sa kanya lang naintindihan. Yun pala yun. Hallelujah. May panahon tawa naman tayo ng tawa. May panahon na magluluksa. Mamatayan tayo ng loved ones. Nakakalungkot man na reality, but that's the truth. We will mourn. But we will not forever mourn. We will also dance, mga kapatid. Hallelujah. We will also dance after the trials. We will also dance after the problems. We will rejoice like Job. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. It's just a season of life. A time we cast away stone, time to gather stone, a time to embrace, a time to refrain from embracing. There's a time na makukuha natin yung gusto natin, may panahon hindi. A time to keep and a time to cast away. A time to rent, a time to sue, a time to keep silence. Yung iba sa inyo, hindi kaya to. Walang time maging quiet, mga kapatid. A time gusto lagi, a time to speak. Hallelujah. A time to love, a time to hate, a time of war, and a time of peace. Sabi ni Lord, I ordained this. This will happen. You cannot stop it. It's not the devil that ordained the season. It is I, the Lord, who ordained the season of your life. Kung ako ang nag-order ng iyong steps, ako rin ang nag-order ng iyong season sa iyong buhay. Pero ang maganda, pabago-bago man ang season ng buhay, our God is the God of all seasons. Sasamahan ka niya sa autumn, sasamahan ka niya sa summer, sasamahan ka niya sa winter, sasamahan ka niya sa iyong spring. Hindi ka niya babayaan kailanman. Oh, hallelujah. Dati lagi yung naririnig, dapat kayong mga young people, kayong mga malalakas, dapat kayo ang nangunguna sa pagpupuri, dapat kayo ang nangunguna sa pagsamba. Yun din lagi kong sinisigaw-sigaw noon eh. But then na-realize ko, dapat ang number one nangunguna sa worship sa church ay yung mga tiguwang, mga kapatid. Kayong mga tigulang, kayo dapat ang nangunguna sa praise, sa worship. Bakit? Yung mga pagpupuri ng youth, mababaw yan. Nagpuri lang yan dahil cute, astig eh. Wala namang pinagdaanan yan ng problema pa. Wala namang iniisip yan na bayarin mamaya eh. Wala namang iniisip yan ng mga problema, mga kapatid. Sino ang talagang naka-experience ng goodness ng Diyos? Tayo yon. Sama ko na sarili ko. Tayo yung mga matatanda, mga kapatid. Pero iniwan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo. Iniwan ng Diyos. May panahon akala natin, hindi natin mababayaran yon. May panahon akala natin, hindi natin maaabot yon. Pero tingnan nyo ngayon, you have more money than you have ever expected. You have a work, you have a stable family. You ought to clap your hands. You ought to dance. You ought to worship because you have been through a season. Mga young people, malakas lang yan. One way, Jesus! Malakas lang yan, pero mababaw. Pero yung mga tigulang, may mga arthritis na, mga kapatid. Hallelujah, ugod-ugod, nanginginig yung kamay. Hallelujah. Malaman. Kasi ang dami ng pinagdaanan. Pero masasabi niya, sa dami kong pinagdaanan, walang segundo ng buhay ko na iniwan ako ng Diyos. Walang panahon na pinabayaan ako ng Diyos. Nagkasala ako, andyan pa rin si Lord. Nagkulang ako, nandyan pa rin si Lord. Ang dami kong pangako na hindi ko natupad, nandyan pa rin si Lord.
Alay ko sa Kanya ang aking buhay. That's why pagpasok ko sa church, ibibigay ko ang pinakamalakas na pagsamba at papuri. Because in all my season, He is the God of all season. Nakalinaw nakasulat. May panahon sa lahat ng bagay. But the good thing I love here, Pastor Chester, binasa ko to kanina 15 times, ulit-ulit mga kapatid. Wala akong nabasa dito na may nakasulat, a time to quit. Oh, hallelujah. Yung palakpak parang mga taga New Zealand eh. So kayong Pilipino eh. Pwedeng umiyak, pero huwag sumuko. Pwedeng ma-discourage, pero huwag susuko. Pwedeng manghina, pero huwag susuko. It's just a season. There is no time to quit. There is no time to give up. Magpahinga ka, umiyak ka kung gusto mo muna i-isolate sarili mo, gawin mo. But please don't quit. Because the Bible promised, the Word of God promises in Galatians 6:9, be not weary in well-doing, for in due season, we shall all reap. I love that. Lahat pala tayo ay may due season. Parang due date, mga kapatid. Lahat tayo ay may due season. Pero hindi lang tayo sabay-sabay. Mahirap naman sabay-sabay tayo nag-harvest. Payabangan na tuloy tayo, mga kapatid. May iba, lahat tayo, may inilagay si Lord na season para sa atin. Pero hindi niya sinabay-sabay. Bakit? Para pag season niya at winter season nito, gamitin mo yung season mo para tulungan mo siya. At darating ang panahon, ikaw naman ang nasa winter, siya naman ang nasa autumn, sa spring. Hallelujah! Magtutulungan ng bawat isa, mga kapatid. Lahat tayo may kanya-kanyang season, hindi lang tayo sabay-sabay. Huwag kang makapag-competition. Brother Jared, hayaan mo, iba nag-asawa na. May kanya-kanyang season tayo. Huwag niyo kaming madaliin. Masyado nyo kaming minamadali. Kayo ba mag-sponsor ng kasal namin? Hallelujah. May kanya-kanyang season. May iba nga, 40 na nag-asawa. 50 na nag-asawa. Huwag kang maging bitter. Kaya lang nag-asawa yan, malalandi kasi yan. Huwag kang bitter, mga kapatid. Rejoice sa kanilang season. Darating din ang season mo. Hallelujah. Iba sa atin, pag kapwa kapatiran natin, pinagpapala, naiingkit tayo, mga kapatid. Pag nakabili na ng sasakyan, ganyan, hindi naman nagtatights yan eh. Bakit ang bitter mo? Hindi, may mga marijuana yan dito sa New Zealand. May patagong negosyo yan eh. Huwag kang bitter, mga kapatid. Mag-rejoice ka dahil darating ang panahon. May season ka rin. Pero conditional lang yun. Be not weary in well-doing, for in due season, we shall reap if, may condition, if we faint not. Sa NLT ang nakasulat doon, if we don't give up. Ngayon ka pa talaga susuko, ang tanda-tanda mo na, Diyos ko Ginoo. Pastilan kang bataa ka. 10 years ka na kay Lord, ngayon ka pa mag-backslide? Late na para umatras, mga kapatid. Nandito ka na rin, ituloy-tuloy mo na. Naglingkod ka na rin sa Diyos, tapusin na natin to hanggang huli. Dahil nangako ang Diyos, may harvest sa mga hindi susuko. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So don't get jealous pag may iba na promote na. Huwag ma-jealous pag yung iba may bahay na. Darating din ang season mo. Huwag mag-jealous. Yung iba may anak na, kayo wala pa. Sige lang, darating din ang season mo. Siguro ngayon, yung season mo, walang nanliligaw sa'yo. Nag-omigel ka na.
Viber, Telegram, kung ano-ano ng website pinasok mo. Kahit Amerikano, mga lagum, mga kapatid, mga kalbo, hindi, wala ka na talagang inano. Pero wala pa rin talaga nililigaw sa'yo. Alam mo, ang good news, it's just a season. Darating ang panahon, pipila ang mga manliligaw mo. Mula Auckland hanggang Christchurch, mga kapatid. Ikaw na ang may stress sa dami mong manliligaw. Season lang yan. It's not forever, mga kapatid. And by the way, kayong mga inggitero, kayong mga nagsiselos dyan, huwag kayong magselos. Why? Hindi nyo alam anong pinagdaanan nila bago sila nakaabot sa season na yan. Hindi mo nakita yung mga luha na kanilang iniyak. Hindi mo nakita yung mga pagpupuyat. Hindi mo nakita yung dugo at pawis na pinagdaanan nila bago nila naabot yan. Tapos nung nandun na sila, ikikriticize mo lang, mga kapatid, dahil naiinggit ka. Oh, that is so unfair, mga kapatid. Don't get jealous. Wait for your season. Pangako yun ni Lord, Habakkuk 2:3. For the vision if yet for an appointed time. Pag binigyan kayo ni Lord ng vision, wag maatat. May naka-ordain si Lord na time for that to happen. Iba kasi sa atin may vision, gusto agad bukas. Lord, nasan na? There's an appointed time. And the Bible says, though it tarry, although medyo matagal daw siya, from your point of view, wait for it. That's what the Lord said. Wait for it. Because it will surely come. It will happen. You just have to wait for it. Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Stop forcing the promise pag hindi niya pa right time. Tama ba ako, Abraham? Binigyan siya ni Lord ng pangako, magkakaanak siya, di siya makapag-antay. Tagal naman ni Lord, ang bagal. Tulungan na lang natin siya. Hagar, halika dito. They forced the promise by their own. Hanggang ngayon, nag-suffer tayo sa consequence ng away ng Ishmael and Isaac dahil sa pagmamadali ni Sarah and Abraham. Sabi ni Lord, huwag mong pilitin kung hindi pa time. Wait for it. Hindi yung maninira ka para lang mangyari na talaga. Magbabagsak ka ng mga tao para lang mangyari. Nagmamakaawa ka sa Facebook, tawag ka kay Tulfo, mga kapatid. Don't force the promise. There is a right time for that promise to happen. And the Bible says, pag nangyari yon, it is beautiful. He had made everything beautiful in His time. Kayo na nasa farming, kayo na mga nagtatanim, anong nangyari pag binunot yung hindi pa hinog? Anong lasa ng fruit? Mapakla. Ano ba to? Bakit? Hindi niya pa season. Minadali mo na siya. Pwede na yan, gutom na. Ang pakla ng lasa, mga kapatid. So wag natin madaliin ang plano ng Diyos. Matuto tayong mag-antay sa season na Kanyang ibinigay sa atin. I remember the song, yung kanta na, when God unfolds the rose, when God unfolds a rose, He always get it right. When the petals are in place, oh, a beautiful sight. God knows when to hold on, the perfect time to let go. So let Him have His way and watch God unfold the rose. Huwag mo pilitin yung bulaklak na. Magbukas sa sarili niya. Let God unfold the rose, and it will be a beautiful sight. Church, everything is seasonal. Summer is not permanent. Winter is not permanent. Financial struggle is not permanent. Unemployment is not permanent. Failures, losses, and loneliness, they are all the theology of the seasons of life.